pamilyang hirap sa buhay. Sina Mang Esteban at ang kanyang asawa na si Aling Doreng, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Loren, 16 na taong gulang. Ang pamilya ni Mang Esteban ay hindi tulad ng ibang magsasaka sa baryo na may sariling lupa na nasasaka o nakukuwanan ng ani. Sila'y nakikisaka lamang sa kapatid ni Mang Esteban, ang kinatatakotang si Mang Agustin, ang taong kilala sa lugar bilang hari ng lupain ngunit walang puso. Si Mang Agustin ay mabilis kilalanin ng kahit sinong bagong salta sa baryo. Malaki ang pangangatawan, malalim ang boses, at mas matigas pa sa bakal ang titig. Sa kanyang bakuran ay nakailerang parang sundalo ang 5 kulungan ng baboy, 3 kamalig ng palay at 2 traktor na hindi naman halos nagagamit. Ngunit higit sa lahat, ang pinakakilala sa kanya ay ang pagmamayari niya ng halos kalahati ng lupang sakahan sa baryo. At sa kabila ng saganang yaman, minsan ay hindi mo mararamdamang may tumatakbong dugo sa kanyang ugat. Tila mas malapit siya sa bakal kaysa sa tao. Bilang bunsong kapatid, si Mang Esteban ay lumaking may pangarap na makatapos ng pag-aaral, subalit sa hirap ng buhay at pagkamatay ng kanilang ama, siya ang napilitang tumulong sa bukid habang si Agustin ay pinagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo, dahilan upang may pagmalaki niya na mas mataas ang naabot niya. Ngunit hindi yun ang naging daan upang mas maging mabuti siyang tao, bagkus ay yun ang naging sandata niya upang lalo pang maliitin ng ibang tao, maging ang sarili niyang dugo at laman. Sa loob ng maliit na kubo nilang yari sa kahoy, kawayan at pawid, palagi maririnig ang tunog ng kuliglig, huni ng palaka at pagaspas ng malamig na hangin sa gabi. Ngunit sa kanilang tatlo, wala ni isang tunay na mapalagay. Araw-araw ay may pangambang baka isang araw ay paalisin sila. At bawat araw ng pag-uwi ni Mang Esteban mula sa bukid ay may halong takot. Bawat maling galaw niya ay parang kasalanang hindi na mapapatawad ni Agustin. Isang umaga habang nakasahod pa ang hamog sa palayan, dumating si Agustin sakay ng pulang motorsiklo. Huminto ito ng malakas, tila ba sinasadya upang ipaalam na siya ay may kapangyarihan sa lugar na yon. "Esteban, hindi pantay ang tudling mo. Ilang taon ka na bang nagsasaka? Hindi mo pa rin ito makuha. Aba, nakakahiya kang tinatawag na magsasaka." Walang imik si Mang Esteban. Siya'y napayuko hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Si Aling Doreng na nooy pupunta upang ihatid ang baon ng asawa ay napatigil sa gilid, nakaramdam ng mabigat na buntong hininga. Maging si Lore na kasama niyang naglalakad ay napapikit at napahawak sa kamay ng ina. Pilit na pinipigilang umiyak. "Hindi man lamang ba kayo marunong magpasalamat, kuya? Kung hindi po dahil sa tatay, wala pong mag-aalaga sa mga palayan ninyo habang nagpapahinga kayo sa bahay." Napatingin si Agustin. Mabigat ang tingin nito. Tila dragon na napukaw mula sa pagkakatulog. "Ba't sumasagot ka pang bata ka? Wala kang karapatang magsalita. Nakikitira lamang kayo rito, tandaan mo yan." Pinandilatan niya si Loren. Parang naistapakan ng kanyang dignidad, ngunit sa halip na tumakbo, tumayo lamang si Loren ng matatag. Naroon ang takot sa kanyang puso, ngunit mas nangibabaw ang pagnanais na protektahan ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, habang kumakain sila ng nilagang kamote at kape na halos tubig ang lasa, tahimik lamang ang tatlo. Walang sino man ang gustong magsalita, dahil ang bawat salita'y tila may kaakibat na dagok mula sa kapalaran. "Pasensya na kayo. Kung meron lang sana akong lakas ng loob noon, kung hindi ko sana hinayaan si Agustin na humawak ng lupa." Humarap si Aling Doreng sa asawa. Hinawakan ang kamay nito. "Hindi kasalanan ng maging mabuti. Hindi kasalanan ng maging marangal kahit mahirap. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagkakaroon ng yaman ngunit wala ka namang puso." Napaupo si Loren sa gilid ng papag, nakatingin sa bituin na nakasilip sa butas ng kanilang bubong na pawid. "Tatay, nanay, pangako ko balang araw, magkakaroon din tayo ng lupang matatawag na sa atin. Hindi tayo habang buhay na aasa sa taong walang awa." Sa kabila ng gutom, pagod at malamig na gabi,
May kakaibang liwanag sa mata ni Loren. Hindi iyon ilaw mula sa lamparang halos maubos na ang gaas, kundi apoy ng pag-asa na unti-unting nabubuhay sa puso niya. At alam niyang darating ang panahon na magbabago ang lahat. Lumipas ang ilang linggo mula nang sumagot si Loren kay Mang Agustin at mula noon ay lalo pang tumindi ang pang-aapi sa kanilang pamilya. Ang dating pasaring at panlalait ay naging tuwing araw-araw na batas na para bang ipinanganak silang alipin sa lupaing hindi kanila. Dumating ang araw na bumalik mula sa Maynila ang anak ni Agustin, si Miko, na bagong lisensyadong inhinyero, matangkad, maputi, malinis tignan, ngunit mas marumi ang ugali kaysa sa putikan. Sa unang tingin pa lamang ay nahinuwaan na ni Loren ang kanyang ugali. Nakataas ang baba, maangas ang tingin at tila ba lahat ng tao ay alikabok lamang sa kanyang sapatos. Pagdating pa lamang ni Miko, sumigaw agad si Agustin. "Anak, ito ang pamilyang walang kwenta na matagal ko nang pinapasan. Walang silbi sa buhay, pero kumakain sa pagkain pinaghirapan ko." Napatingin si Miko kay Loren mula ulo hanggang paa. May ngiting ng mamata at punong-puno ng panghuhusga. "Ito ba ang pinsan ko? Mabuti pang scarecrow sa syudad, mas presentable." Tawa niyang may halakhak na para bang nanunuya. Hindi kumibo si Loren pero kumulo ang dugo niya. Naramdaman niya ang hapdi sa mata, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa biglang pag-apak ng kahit saan siyang tumayo. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw ay pinatawag ni Agustin si Mang Esteban. "Simula ngayon, ang trabaho mo'y hindi lang sa palayan. Maglinis ka rin ng babuyan, magayos ng alulod, at magpakain ng mga aso. At oo, hindi ka na makakakain ng almusal hanggat hindi tapos ang lahat ng yon." Hindi na napagtanggol ni Esteban ang sarili. Tila wala siyang lakas. Ngunit nang makita ni Loren na tinatanggal ng ama ang bara sa alulod gamit ang kamay, sumabog ang luha ni Loren. Habang naglilinis ang kanyang ama, naroon naman si Miko sa balkonahe. Hawak ang mamahaling telepono. Unti-unting kumakain ng pandesal, itlog at mainit na gatas. Nang makita niya si Loren na nagmamasiling, umisi ito at sumigaw. "Hoy Loren, anong ginagawa mo dyan? Nag-audition ka sa palabas ng mga pulubi. Tara, may papagawa ako sa'yo." Dinala niya si Loren sa gilid ng babuyan at nagsalita ng walang kahihiyan. "Kung talaga may ambisyon ka sa buhay, simulan mong patunayan na hindi ka basura. Linisin mo ito gamit ang basahan na yan. Walang gloves. Walang takip sa ilong. Kapag nagsuka ka, ibig sabihin mahina ka." Hindi gumalaw si Loren. "Ano, ayaw mo? Baka gusto mong ako pa ang mag-utos sa tatay mo." Napakuyom ang kamao ni Loren. Pinigil niya ang galit. Kinuha niya ang basahan at nagsimula. Walang luha at walang salita. Ngunit si Miko ay hindi na kontento. Nagvideo pa habang ginagawa yon ni Loren. "Nice, pamviral. Engineer Miko and the Pixie Prince." Sa kabilang bandi, inutusan naman ni Agustin si Doreng na maglaba ng damit at sapatos nilang mag-ama gamit ang lumang tubig bukal at lumang sabon na halos wala ng bula. Pagbalik ni Doreng ay basang-basa, pagod at nanginginig sa lamig. Imbis na pasalamatan ay nilampaso pa sa kanyang putikang sapatos dahil may natira pa raw naman siya. Sa pagkainan habang si Agustin at Miko ay nag-uulam ng pritong manok, sinabawang baboy at kaning bago, sina Doreng, Esteban at Loren ay pinapakain lamang ng tutong, asin at tubig. Nang hapungin ng tatlo sa trabaho ay pinabalik pa sila ni Agustin sa dilaw na ilaw ng bumbilyang malapit ng mapundi upang pakinggan ang kanyang sermon. "Makinig kayong tatlo. Habang nakatuntong kayo sa lupang ito, kayo'y alila. Walang reklamo, walang pagtaas ng boses, at walang pangarap. Ang pangarap ay hindi para sa inyo. Para yan sa amin ni Miko. Kami ang may dugo ng tagumpay. Kayo, wala." Nanginginig ang tuhod ni Esteban. Nanggigilid ang luha ni Doreng. Ngunit si Loren ay nakatingin lamang diretso. Walang takot. "Bakit ka nakatingin ng ganyan? Hindi ka ba takot na maalis dito? Gusto mo bang matulog sa putikan?" Sa unang pagkakataon ay sumagot si Loren. Hindi sigaw, hindi pangungutya.
kundi boses na mas malamig pa sa hangin ng gabi. Hindi habang buhay, kayo ang nasa taas. Ang tao kapag pinagsama-sama ang gutom, pagtitiis sa tawa, hindi lang lumalaban, humahataw. Tumayo si Agustin. Hinatak ang damit ni Loren at sinabunutan ng mariin. Kapag nagsalita ka pang muli ng ganyan, papalayasin ko kayong lahat kahit gabi pa. Ngunit sa loob ni Loren, may boses na biglang umusbong. Hindi niya alam kung sa sarili o parang bulong ng ibang nilalang. Maghintay ka. Hindi natatapos dito. At doon ay nagsimula na ang daang-daang paghihiganti ng kapalaran. Makalipas ang ilang araw mula nang bumalik si Miko, naging mas mabigat ang bawat umaga para kina Loren. Ang dati nang mapang-api at walang pusong kapatid ni Esteban na si Agustin ay naging halimaw na may saksi na katuwang. Si Miko, sa halip na magdala ng pagbabago mula sa edukasyon, ay tila nagbalik ng medieval na pamumuno kung saan ang mahinay alipin at ang mayaman ay batas. Isang linggo bago ang piyesta sa baryo, nagpasya si Agustin na maganda ng malaking pagtitipon para ipakita ang kayamanan at tagumpay ng kanyang pamilya. Naghatay siya ng 2 baboy, nagpasabog ng mga ilaw sa bawat sulok ng bahay at nagimbita ng halos lahat ng residente. Mula sa barangay officials, negosyante, guro at maging ang mga kaibigan taga-ibang bayan. Samantala sina Loren, Doreng at Esteban ang pinagawa ng lahat ng maruruming gawain, pag-igib ng tubig, paghugas ng malaking kaldero, pagtimpla ng kape, pag-aayos ng upuan at paglalagay ng banderitas, at maging pagpupunas ng sapatos ng mga bisitang dumarating. Ngunit hindi doon nagwakas ang kabastusan. Habang naghahanda inutusan ni Miko si Loren na linisin ang buong buluwagan, kasabay ng pagsigaw. Siguraduhin mong walang kahit anong bahid ng dumi, kasi kapag nadismaya ang mga bisita, ikaw ang gagawin kong palabas. Hindi tumugon si Loren. Ngunit sa kanyang dibdib ay pumintig na ang galit na hindi niya kayang pigilan. Hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa pag-iigib ng 2 drum ng tubig sa ilog ng sunduin naman siya ni Agustin. Magbihis ka, Loren. Isuot mo itong lumang sako ng bigas. Gusto kong makita ng mga tao kung ano talaga ang itsura mo. Isang hamak na pulubi. Naglakad si Agustin palayo. Halatang natutuwa sa kanyang planong kahihiyan. Hindi makapaniwala si Loren. Lumapit si Doreng at luhaan. Anak, kung ayaw mo sabihin mo. Nay, minsan kailangan mong pagdaanan ng dulo ng pagyurak bago ka tuminding bilang apoy. Dumating ang gabi ng handaan. Kumukuti-kuti tapang dekorasyon. Maingay ang musika. Mabango ang hangin dahil sa lutong ulam at masigla ang tawanan ng mga bisita. Ngunit sa isang sulok ay nakatayo si Loren, nakasuot ng lumang sako na may nakasulat pang alipin sa harapan, habang hawak ang basahan at timba. Upang tiyakin ang kahihiyan, nagpatawag si Miko na mikropono at pumagitna. Mga kabarangay, may ipapakita ko sa inyo. Ito pong pinsan ko ay nangangarap doon na maging may-ari ng lupa balang araw. Tignan nyo naman, bagay ba? Halakhakang umalingaw-ngaw, may mga nagtakip ng bibig, ngunit hindi para manahimik, kundi upang hindi mapasobra ang kanilang pagngisi. Pinasayo nila si Loren, pinatayo sa mesa at pinaikot, at pinaporma na parang payaso. Sige na, Loren. Kung gusto mong kumain mamaya, tumayo ka sa lamesa at sabihin kaya mong lampasan kami. Ngunit tahimik lamang si Loren at walang ginawa. Dahil dito inutusan ni Agustin ang 2 lasing na lalaki na iahon siya sa lamesa ng sapilitan. Hawak sa braso. Halos mabunot ang manggas ng sako. Pwes ako na magsasalita para sa kanya. Walang pangarap ang mga katulad nito. Hanggang kahoy lamang na kubo ang kaya. Mas malakas pang halakakang sumunod. Si Esteban na nakatayo sa likuran ay halos hindi na makahinga sa bigat ng hiya. Gusto niyang lapitan ng anak ngunit alam niyang isang pagbuntun lamang ng galit ni Agustin ay katumbas ng kanilang agarang pagpapaalis. Hindi pa doon natapos ang lahat. Nang matapos ang kainan habang nagpapahinga ang mga bisita, pinasok ni Miko ang maitim at mabawang putik sa timba. Tinawag si Loren at sinabing, kung totoo kang masipag at hindi maarte,
Ipahid mo to sa mukha mo para tumugma sa suot mo. Walang nakapagsalita. Lahat ay naghintay. Ang gabi ay naging kulungan ng katahimikan na puno ng krimen at kahihiyan. Si Loren ay hindi umiyak, hindi sumigaw at hindi tumakbo. Ngumiti siya at isang ngiting hindi panalo, hindi pagsuko, kundi hudyat ng oras. Kinuha niya ang putik hindi upang ipahid sa sarili, kundi ibinaba ang timba sa sahig. Tumayo siya ng diretso at tumingin sa lahat at nagsalita sa unang pagkakataon. Hindi niyo ako kayang sirain. Maaari niyo akong ipahiya, gutumin, yurakan, pero isang araw. Kung hindi kayo maniniwala sa konsepto ng karma, ako ang magiging patunay. Tumigil ang tawanan. Ang hangin ay tila ng lamig at sa puntong yun ay isang matandang lalaki ang pumasok sa pintuan. Nakayuko, marumi ang damit, bitbit ang lumang tungkod at ang ilan ay kinikilala siya bilang matandang pulubi sa baryo. Lumapit siya sa gitna, tumingin kay Loren at may ngiting alam na nalilingid ng mundo. At iyon ang gabi na magsisimula ang pagbaligtad ng tadhana. Tahimik ang gabi matapos sa marahas na handaan. Tila may hindi may pintang kilabot na gumapang sa paligid ng bahay ni Mang Agustin. Ang ilaw mula sa huling bumbilya ay kumikislap-kislap na para bang may sariling pulso. Sa gitna ng katahimikang yon, nakatayo pa rin ang matandang pulubi sa pasilyo. Hawak ang makalumang tungkod na may ukit na hindi mabasa ng karaniwang paningin. Pinagmasdan niya si Loren na nakasuot pa rin ng sako, ngunit ang titig nito'y mas matalimpaki sa pinakamatulis na palayok. Walang sino man sa mga tao ang nangahas magsalita. Kahit ang aroganteng si Miko ay kinabahan ng hindi malaman kung ano ang ginagawa roon ng pulubi, lalo na't hindi naman ito inimbita. Lumapit ang matanda kay Loren, mabagal, mabigat, makahulugan. At sa bawat paglapit niya, tila lumalamig ang hangin. Tila may nagbabantang bagyo kahit wala namang ulap sa labas. At nang sila'y makalapit, nagsalita ang matanda gamit ang boses na parang nagmula sa dalawang mundo. Matagal ko kayong inobserbahan, Loren. Hindi mo man kilala ko sino ako. Kilala kita. Ang puso mo, ang dugo mo, at ang pinagmulang lahi mo. Napakurap si Loren. Nagtaas naman ang kilay si Agustin. Hoy matanda, walang kwenta yung drama mo rito. Umalis ka kung ayaw mong ipahabol kita sa aso. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Hinawakan niya ang balikat ni Loren. Saka isang malamig na liwanag ang dumaloy mula sa tungkod patungo sa puso ng binata. Napataras ang lahat. Tila may dumaang alon ng hangin na hindi abot ng isip ng normal na tao. Ako si Haring Emeron, hari ng kahariang lunti ang daigdig. Anak ng Maginoong angkan ng mga engkanto. Nagibang anyo niya. Mula sa gusgusing balabal ay lumitaw ang maharlikang damit na pilak at berde. May koronang malahamonikang liwanag. Ang buhok niyang puti ay naging gintong sinag. At ang mga matay naging parang bituing nakahid sa kinabukasan. Napanganga ang lahat. May ilang bang napasubsob sa lupa dahil sa takot. At ang pinili kong maging tagapagmana, ikaw, Loren. Umugong ang lugar na para bang may kumalansing na libo-libong kampana sa hangin. Bagamat walang musika, walang instrumento at walang taong tumutugtog. Si Agustin ang unang nakabawi. Ano to? Pamahiin? Sirkos? O drama? Hindi totoo ang engkanto. Ako ang may-ari ng lupa rito. Ako lang ang may kapangyarihan dito. Humakbang si Emeron palapit. Dahan-dahan, tila gupit ng unos. Mali ka, Agustin. Hindi sa iyo ang lupang tinatapakan mo. Mas nauna rito ang angkan ng lunti ang daigdig. Ang karapatan mo lamang ay nanggaling sa kasakiman, hindi sa dugo. Kaya mula sa gabing ito, babalik ang kapalaran sa tunay na dapat paglaanan. Dahan-dahang lumuhod si Emeron at tinawakan ng lupa sa sahig. Kagad itong kumislap at nagpakita ang lumang ukit, simbolo at sinaunang sulat. Parang kontrata ng lupaing banal. Tumingin siya kay Loren. Itong lupa, ang biyaya, ang kapalaran,
hindi kailanman para sa mga taong marahas, mapagmataas at walang puso. Kaya ngayon, ako ang magiging sandata mo." Mula sa sahig ay sumirit ang malamig na berdeng usok, umiikot sa paligid ni Loren hanggang sa nabuo ang isang anino ng kapangyarihan sa kanyang likuran. Parang baluti ng hangin at galit. Lumakad ang hari patungo sa gitna. Itinaas ang kanyang tungkod at malakas na ibinagsak sa lupa. Kaagad na nagbago ang hangin. Ang mga talahib ay sumasayaw. Ang mga lupa'y parang humihinga. "Simula bukas, ang mga butil ng iyong palay ay malalason na sariling kasakiman. Ang tubig na dapat pamawi sa uhaw ay magiging hamog na walang sustansya. Ang lupa na dapat nagbupungan ng magiging binitag. Sa kasawi ang inaani ng inyong trato sa kapwa." Nanginig ang kamay ni Agustin. "Hindi mo kami pwedeng sumpain. Kami ang amo rito." Pero ngumiti si Emeron. Hindi masaya kundi isang ngiti ng malaimpyernong hustisya. "Hindi ako nagsusumpa. Ako ay nagbabalik lamang ng tama. Ang inyong ginawa, kayo mismo ang nagasik ngayon. Kaya ngayon kayo ang aani." Pagkatapos tumingin siya kay Loren. "Loren, hindi ko nais na maging dugo ang kapalit ng hustisya. Ngunit kung ang tao ay nagbibingi-bingihan, ang karma'y magiging boses mo. Sa tamang oras, ikaw ang tatayo sa lupang ito. Hindi bilang alipin kundi bilang tunay na tagapagmana." Dahan-dahang umangat ang malamig na hangin at unti-unting nawala si Haring Emeron kasabay ng mga salita. "Hintayin mo, Loren. Kapag narinig mo ang unang sigaw ng lupang namamatay, iyon ang simula ng iyong pagbangon." Pag-aalis ng hari, ang buong lugar ay tila na nahimik ng kakaiba. Walang musika, walang tao ang makagalaw. Tanging ang tunog ng malalim na hinga ni Loren ang pumuno sa silid. Hindi na siya ang batang pinahiya. Siya na ngayon ang lihim na hari ng paparating na paghihiganti. At sa mga mata ni Loren nagsisimula ng umapoy ang hindi kayang apulahin na galit. Hindi suntok, hindi sigaw, hindi luha, kundi pagbabalik ng hustisyang matagal nang nakulong. Lumipas pa ang 3 taon matapos pumasok sa buhay ni Loren ang mahiwagang si Haring Emeron. Ang engkantong nagbigay sa kanila ng biyaya na hindi lamang material, kundi karunungan, tiwala sa sarili at kapalarang nakatali sa hustisyang matagal na hindi natikman. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang lahat. Mula sa isang pamilya ng pagdurusa, sila ngayon ay gumising bilang pamilyang ginagalang, iginagalang at kinatatakutan sa katahimikan. Hindi sila nagyabang, hindi sila nanumbat. Hindi nila binanggit na sila'y pinagpala ng mundo sa labas ng mata ng mga tao. Pero ang malaking pagbabagong ito ay hindi may tatago ng mainggitin at maramot na puso ni Mang Agustin. Nabalitaan niyang si Loren ay nakapag-aral na, marunong nang humawak ng negosyo at tumutulong sa mga taong minsang tumingin sa kanya na tila wala siyang halaga. Ngunit ang higit na nakapagpapalugmok sa kanya ay ang tsismis. Ang pamilyang minamaliit niya ay pinagkalooban ng kayamanang hindi niya maunawaan. Habang papataas ang kapalaran ni Loren, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Mang Agustin. Ang mga pananim ay biglang nagkakasakit at natutuyo. Ang palay ay hindi umuusbong. Ang mais ay nalalanta. Ang mga hayop ay nagkakaroon ng hindi may paliwanag na karamdaman. At ang dating malalakas na tauhan niya ay unti-unting nag-aalisan dahil wala ng subeldo, pagkain o pag-asa. Ang dating malawak na lupain ay naging parang kabaong na kulay pula. May anyo pero wala ng buhay. Isang gabi habang nakaupo si Mang Agustin sa tabi ng apoy na halos wala ng baga, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Hindi niya may paliwanag kung bakit siya laging nilalagnat, kinakapos ng hininga at napupuno ng bangungot ang kanyang pagtulog. Sa bawat pagsasara ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mga salita na dati niyang sinambit kay Loren. Pagtawa, pangmamaliit, pangyurak at panggigipit. At ang bawat salita ay parang tinig na humahabol sa kanya, paulit-ulit at walang tigil. "Wala kayong kwenta. Parang mga aso. Malas. Lumayas kayo rito.
Hindi niyo ako kaya. Hindi ito ingay, kundi pagbabalik ng karma. Isang salitang hindi niya kailanman pinaniwalaan, ngunit ngayon ay mismong humahawak sa kanyang leeg. Pagkaraan pa ng ilang buwan, halos wala ng ani, wala nang natirang kayamanan, at nagsimulang dumating ang sunod-sunod na sulat ng bangko at mga may pautang sa kanya. Ang mga taong minsang nakipagsiksikan sa hapag niya ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga yumuyuko sa kanya noon ay iniiwasan siyang parang may sumpa na hindi pwedeng hawakan. Ang dating mapagmataas na inhinyerong si Miko ay umuwi mula sa lungsod dahil nawalan ng trabaho, nasangkot sa iskandalong pinagmulan ng kanyang pagmamataas. Ang kumpanyang pinapasukan niya ay nagsara dahil sa ilegal na transaksyon kung saan tinangkang manipulahin ang proyekto upang makapanlamang sa iba. Dahil dito, siya'y nahuling gamit ang kanyang pangalan bilang sangkot sa pandaraya. Wala siyang magawa kundi ang umuwi sa lupang dati nilang tinatapakan ng mayabang. Pagdating niya hindi niya mamukaan ang kanilang bakuran. Wala nang sigla, wala nang magarbong tanim, wala nang taong bumabati. Si Miko ay naiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kayamanan na dati niyang niyayabang. Sa huling pagpupulong ng barangay tungkol sa paglikas ng mga magsasaka, sinabi ng kapitan, "May gustong bumili ng lupa ni Mang Agustin at ipinatawag namin siya upang magpirma. Kung hindi ay kukumpiskahin ito alang-alang sa mga danyo sa tutang." At doon, sa gitna ng maraming taong minsan niyang hinamak, dumating ang motorista na may dokumento, abogado at pambayad ng buo. Nang nilagdaan ng papeles saka lamang ibinunyag ang mamimili. "Ang bagong may-ari nito ay ang pamilya ni Esteban." Parang nawalan ng hininga ang buong paligid. Tahimik, mahaba, mabigat. Tumayo si Loren, nakasuot ng malinis at simpleng damit. Hindi palaway, hindi mayabang. Ngunit matahimik na may hawak ng kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng sinumang umaalipusta sa kanya. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Hindi niya kailangang manginsulto. Sapat na ang katotohanan sila ang may-ari ng lupaing minsang naging kulungan nila. Isang umaga, umuulang banayad. Halos wala ng lakas si Mang Agustin. Hawak niya ang kanyang dibdib at hinihingal habang nakatingin sa lupaing dati niyang ipinagmamayabang. Hinanap niya ang pamilyang minsan niyang itinuring na walang kuwenta. Nagsadya siya sa bagong tahanan ni Loren. Ngayon ay bato na, malinis, maaliwalas at may tanim na bulaklak na hindi nalalanta. Pagbukas ng pinto'y nakita niya si Loren na nakatayo sa harapan niya. Tuwid, kalmado at tahimik. "Loren, patawad. Anak, pamangkin, pinagsisisihan ko ng lahat." Hindi tumugon si Loren. Hindi niya kailangan ng sigaw. Hindi niya kailangan ng sermon. Bumitaw lamang siya ng isang simpleng linya. "Hindi kami naghiganti, tiyo. Ang karma ang gumawa niyon. Ang kabutihan ng puhunan namin." Umiyak si Agustin. Luha ng huli ng lahat. Hindi siya sinarahan ng pinto pero hindi rin siya inanyayahan sa loob. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang bumagsak si Agustin sa kanyang kahinaan, nakita niyang tanim sa bakuran. Masigla, berde at buhay. Kabaligtaran ng kanyang lupaing nalaso ng sariling kasakiman, at doon ay naunawaan niya, huli man pero malinaw,